out sa iyo, ha? Sa kanilang pamilya kasi sobrang Siya po si Alvin Caceres or Kalingap Alvin. Ano naman po sa pinagtatrabahuhan niya ay medyo alanganin siya dun sa tinatrabahuhan niya dun sa abroad, mga kalingap, at mag-isa lang siya, kumbaga hinala yung pinagtatrabahuhan niya po, mga kalingap. At ang inisip niya yung pamilya niya dito sa Pilipinas, walang makain, puro lang utang. At mamaya-maya po ay tatawag siya para kausapin tayo. At syempre nandito naman po tayo para pakinggan yung isang kababayan natin na OFW na nandyan sa Saudi. At kausapin po natin at tutulungan po namin sa mga. Madam, nandiyan ka po ba? Nandiyan ka pa po ba? Ano po kung may paglilingkod po namin? Kailangan niyo daw po ng tulong. So, ayan po guys, ayon sa ating narinig sa video clip or sa voice message na pinarinig ni Kalingap Alvin, isang OFW, isang ina na nakipagsapalaran, nagtiis, iniwan ang kanyang mga anak para po makipagsapalaran sa ibang bansa at pilit iahon sa kahirapan ang kanyang pamilya or ang kanyang mga anak sapagkat siya po ay single parent na may 6 na anak na maliliit pa po at kanyang iniwan sa Pilipinas para lamang po subukan ang makaahon sa buhay. Ngunit sa kasawiang palad po, mukhang yung kanyang unang 3 linggo sa kanyang pagpunta sa kanyang amo ay hindi po maganda. Sasabihin po natin na normal po sa isang bagong OFW na may 6 na anak na pagdating sa kanyang trabaho or sa kanyang destination is napakahirap po talaga sapagkat tayo man po ay naranasan natin ang maging OFW. Lalong-lalo na po na meron tayong iiwan na maliliit pa na anak sa Pilipinas. Isa pong hamon sa ating mga OFW o sa ating mga ina, higit sa lahat, ang ganitong sitwasyon na napuntahan o nararanasan ng isang ina na ito na kasalukuyan po ay nakikipagsapalaran sa hamon ng buhay sa Saudi Arabia or sa Middle East na humihingi po siya ng tulong para sa kanyang mga anak na iniwan niya sa Pilipinas na sila lamang po. Kung atin pong makikita sa video ni Kalingap Alvin is maliliit pa po yung kanyang mga anak. Sino pong ina ang hindi malulungkot? At sino pong ina ang hindi maaantig sa kalagayan ng mga batang ito? Ako man po ay isang ina, ako man po ay nagdaan sa ganyang sitwasyon, na ako ay nakapag-OFW, na halos maluka-luka na sa kaiisip sa homesick sa aking mga anak. Lalo na po kung sa kagaya po niya na alam niya na yung kanyang mga anak is wala siyang iniwan na sapat na halaga, sapat na tutuluyan, sapagkat kung makikita po natin, ang kanilang tahanan ay talaga pong nakakaawa. Yan po ang sitwasyon ng kanyang mga anak, ng kanyang iniwan. Kung kaya po siya ay nagpursige para po maiahon sa hirap. Sa atin ng tulong. Saludo po ako sa mga OFW. May problema po sa trabaho niya.
Ito daw po yung bahay mga kalingap. Imagine po kung ganyan Ito po yung ang bahay. iiwanan ninyo, tutuluyan ng iyong 6 na maliliit na anak. Salamat kay Alvin Caceres. Tao po. Tao po. Hindi po biro guys ang sitwasyon ng mga batang ito o ni Ate Julie na nagpagsapalaran sa Middle East para lamang po subukan na maiihahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Napakaliit pa po ni Jamaica or nagdadalagita pa lang po sa Jamaica at ang liliit pa po ng kanyang mga inaalagaan ng kapatid at may baby pa po. So, nakakadurog po talaga ng puso lalo na sa mga ina na kagaya ko isa masakit po pero ang tangi ko lamang po magagawa sa mga panahon na to ay ang sila ay ipagdasal na naway marami pa pong mga makapagbigay ng tulong mga sponsors at dinggin ni Lord lahat ang mga hinagpis, ang mga hinaing ng pamilyang ito, lalong-lalo na ng kanilang ina na si Ate Julie na nasa Middle East po. So tuloy po tayo sa ating mga video na ating panonoodin. Umuulan po. Doon po kami sa kapitbahay namin po. Imagine guys, dyan sila na, So, yan yung kanilang hinihigaan kapag hindi umuulan. sirang-sira na. Bagaman sila ay nakikitulog sa kapitbahay pag Sira na mga umuulan. kalingap. Po na hindi. Medyo okay na hindi. Ayan yung bunso at yan ang panganay na iniwan ng kanilang ina. Kasi ganito yung sitwasyon. Sobrang sira na. Ilang taon ka na ba? Ano? 14 pa lang po sa October. 14 14 years old. Siya nang tumayo bilang ina Jamaica. sa kanyang mga So, kapatid. ikaw na yung nagtayo na nanay sa mga kapatid mo. Ang ulam na lang po ay dilata na lang po. Imagine Pakainin po natin muna guys, sila. alas Kasi 3:30 na po yan ng naalmusal, hapon ay hindi pa sila alas 3 nag-aalmusal. mahigit na po. Salamat na lamang at dumating si Kalingap Jamaica! Alvin. At bilang pamatid May gutom dala kaming guys, kanin. kahit sardinas, dilata at kanin po. Makakakain na kayo? Sapagkat ang kanilang lugar po ay malayo sa kabihasnan, kumbaga mahirap makahanap ng mga karinderya or ng mga lutong pagkain ng pangmadalian. Tingnan nyo guys ang itsura ng ate. Ramdam ko po guys Dito tayo makain. kung anong sakit ang nararamdaman ni ate. Awa para sa kanyang mga kapatid at sa kanyang sarili at sa kanilang sitwasyon. Ate Jamaica, Ayan. nasaan na yung ulam? Alam nyo guys kung anong naramdaman ko habang pinapanood ko ang lugar na to or ang video na ito. Sobrang sakit, sobrang nadurog yung aking puso sapagkat naalala ko po yung nakaraan sa amin. Alam nyo po ba, naranasan ko rin po na pakainin ng aking mga anak ng lugaw. Lugaw po ang aking ipinakain sa aking sa aking mga anak nung kapanahonan na maliliit pa sila na kami rin po ay naghihirap. Hindi lamang po basta lugaw dahil yung pong tutong ng itip or yung tutong ng sinaing, yun po yung aking linulugaw para po may makain yung aking mga anak nung araw. Pero po, naging hamon po yun sa akin para magpursige. Para po tayo ay bigyan ng lakas ng loob. Una sa lahat, kumapit po ako sa Panginoon. At yun po ang sana, Ate Jamaica, kapit lang kay Lord. Tuloy po natin. Ayan, kung makita natin guys, si Ate Jamaica po ang nag-aasikaso sa kanyang mga anak. Ayan. Pati plato, nang hiram sila sa kapitbahay. Dahil talagang walang-wala po sila guys. At pasensya kung delata lamang ang nakuha ni Kuya Alvin para po pamatid gutom sa mga bata. 3:30 na po kain nila. Nakakaawa po talaga. Tayo ng kanin, tsaka ulam. Naway mas marami pa pong sponsor. Mga karinderya. Ayan. Makakain na sila. Mga kalingap. Ayan. Malayo po sila sa lugar na kung saan maraming pwedeng pagbilihan.
Minsan talaga, hindi kayo nakakakain. Minsan. Ganyan po talaga kapag walang ina na nag-aasikaso o walang ama. Sila po pala ay Dito, wala ng ama, nakipaghiwalay na po sa kanyang ina. Tingnan niyo po. At least kahit papano sa isang latang sardinas, sila po ay nalagyan ng laman yung kanilang kumakalam na sikmura. Kahabag-habag po talaga. Ano po yung kalagayan ng magkakapatid na ito na iniisip nila yung kanilang ina ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa na hindi maganda ang kalagayan dahil sa masuwit ang amo o dahil sa naninibago pa lamang po ang kanilang ina. pray muna tayo ha, bago magkain ha. Mamaya na, pray muna Ayan, tayo. pray muna po daw sila bago sila Pwede kayong kakain. pray? Tuloy po natin silang ipagdasal mga kalingap, ang pamilyang ito at ang mga batang ito na naway patuloy na suportahan ng mga sponsor natin na may kakayanan po. Ayan, naway dumagsalin po ang blessing para sa kanila at nawa po proteksyonan din po ni Lord maging ang kanilang ina na nakikipagsapalaran sa hamon ng buhay sa ibang bansa para lamang po sa kanyang naiwang mga anak. So, ano po kaya ang kahihinatnan ng mga batang ito kung patuloy na maghahanap buhay sa malayo ang kanilang ina? At para po sa akin, kung ang kanilang ina po ay hindi masaya sa kanyang pinuntahan, dalangin ko po na bigyan siya ng tamang kaisipan or bigyan siya ng tamang kalusugan. Huwag pong maging negative yung kanyang kaisipan dahil hindi po lingid sa ating kaalaman. Para pong siya ay nawawalan na ng pag-asa. Para pong gusto niyang kumapit sa patalim na mali naman po yung kanyang iniisip. Imagine ang message na gusto niyang pagpapakamatay para lamang makakuha ng ayuda from government. Mali po yun. Ano po, napakamali po ng kanyang iniisip. Hindi po niya naiisip na kung siya ay mawawala, mas higit na kawawa ang kanyang pamilya. Sana makapag-isip-isip si Ate Julie na kung ganun din lamang po, umuwi na lamang po siya sa Pilipinas, alagaan niya yung kanyang mga anak, kung hindi rin niya po kaya ang kanyang pinasok or kung hindi rin po maganda yung kanyang napasukan na amo. So, yun po, patuloy po natin silang ipanalangin. Tingnan po natin na si Jamaica po. Nakakagulat na po siya. Tapos na po, napabayaan ko po yung pag-aaral ko. Tapos na po sila dito. Noon daw pong nag-a-apply si mama niya, natigil po siya ng pag-aaral dahil nga po, syempre, kailangan na mag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. At syempre, sakripisyo yung panggastos na ibis na gagamitin ng mga bata sa pag-aaral is ginamit ng kanyang ina sa pag-abroad. And ang kanyang kahilingan ay Kumot, ganyan. kumot, higaan, damit, pagkain. Kumbaga, lahat ng necessity o pangangailangan. Makatapos nila, Kahabag-habag. mag-aaral ka, Jamaica. Ito ate, may ano pa oh. May isa pang lata. Ba't di mo binuksan yung isang lata? Para po mamayang gabi pa po. Mamayang gabi. Kung manonotice po natin mga kalingap, hindi niya po binuksan lahat ng sardinas dahil po rinireserba niya daw po para pa sa mamayang gabi. So para sa isang bata na kagaya niya na 14 years old, napaka-mature na rin po ng kanyang isip para po alam niya kung ano po yung susunod na mangyayari or susunod na gagawin niya para sa kanyang mga kapatid. So, oo nga naman, kung sakaling maggabi na at wala mang, syempre, alam na natin sa gabi, pag gumabi na sa atin, lalo na sa mga liblib na lugar na kagaya niyan, is mahirap na po tayong makahanap ng pagkain, di po ba? O lalo na sa kanyang kalagayan na nag-aalaga siya ng 5 pang bata ng mga kapatid niya at may baby pa, saan niya siya kukuha ng pang-ulam or pangkain nila na kanyang ipapakain sa kanyang mga kapatid. So, napaka-mature po ng kanyang isip. Ano po, sana po, patuloy pa siya na bigyan ni Lord ng kalakasan at makayanan ang lahat ng kanyang
mga pagsubok na dumaranas sa kanilang pamilya. Ano po? Tuloy po natin. Atin pong alamin kung bakit at kung nasaan na ang kanyang ama at bakit hindi nila kapiling. So, panoorin po natin, guys. Ilang taon ka na nga ulit? Mga 14, pero matured na yung mag-isip. At ito lang yung tinutukoy na ano mo. Nasaan na yung papa mo? Wala. hiniwalayan na po ni mama kasi po binubugbog po si mama, tapos po ako pinapasok po ako ng sigarilyo nun, kaya hiniwalayan po ni mama. So, ayun na po mga kaibigan kung narinig po ninyo kung bakit wala yung kanyang papa at hindi nila kasama. Dahil sabi po ni Jamaica, kung baga hindi sila pinapakisamahan o hindi sila inaalagaan ng maayos, binubugbog ang kanyang mama, binubugbog ang kanyang mama, at maging si Jamaica is nakakaranas ng pagmamalupit ng kanyang ama. Pinapaso daw po siya ng sigarilyo. So, kumbaga, mas maganda na rin po yung humiwalay na lang sila kaysa naman po sa makaranas sila ng naghihirap na nga is minamaltrato pa or sinasaktan pa sila ng kanilang sariling ama. So, ayan po, para po sa mga may kagayang sitwasyon nito po, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kapit lang po tayo kay Lord sapagkat magbibigay po si Lord ng mga tao na tutulong at gagabay para tayo ay makabangon sa ating kinasadlakan or sa ating kahirapan, lalong-lalo na po nandyan ang Kalingap. At kagaya nga po nito, nandyan si Kalingap Alvin para po sila ay tulungan. Abangan po natin ang ating susunod na video or ang susunod na video ni Kalingap Alvin para sa pamilyang ito kung ano po ang kahihinatnan ng kanilang kalagayan. At muli, si Mami Jo ay nananawagan. Patuloy po natin na ipanalangin ang pamilyang ito sa mga mayroon pong sobra-sobra sa kanilang pang-araw-araw o sa kanilang buhay. Sana po katukin kayo ni Lord sa inyong puso na matulungan man lamang po natin ang pamilyang ito. Kahit na po sa maliit na pamamaraan, kapag po tayo ay sama-sama, sila po ay makakaraos kahit na papaano. Hindi man po ganun maging karanya, ang mahalaga po ay makaahon sila sa kanilang kahirapan. Maraming salamat po. Ako po si Mami Jo at muli po, suportahan natin Kalingap Alvin Caceres at syempre Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Ralph, Roel of Malalag. At syempre, suportahan nyo rin po si Mami Jo. Thank you so much. God bless us.